Hello guys! Magandang araw! Welcome to NM Hermoso Channel. Ako po si Elmer Hermoso. Guys, meron po ako i-share sa inyo na gamit na atin pong mapapakinabangan. Lalo na po kung meron po kayong e-bike. Tulad po ngayon po kasi malapit ng tag-ulan. I-share ko po ito sa inyo at ito po siguradong mapapakinabangan nyo pong maigi. At magkakaroon po kayo ng power station kung meron po kayong mga e-bike. So, eto na po at wag na po natin patagalin. Buksan na po natin. So ayan guys, buksan na nga natin. Medyo madilim lang ang ating video kasi gabi po ngayon. Excited na akong buksan siya. At ito pong in-order natin ay 60 volts to 220 volts. May available po na 24 volts to 220 volts. May available din po na 48. Halimbawa 48 volts po yung e-bike nyo. So 48 volts po yung piliin nyo. So sa akin naman ay 60 volts po yung e-bike. Kaya 60 volts yung atin pong binili. Napakalaking tulong po nito kung okay itong na-order natin mga kaibigan. Dahil lalo kung wala ka naman solar sa bahay tapos biglang nag-brown out, so makakatulong to mga kaibigan. Guys, baka bago ka lang dito sa aking channel, huwag po kalimutan mag-subscribe at pakiclick ang notification bell para updated po kayo sa upload ng videos, tutorial at mga unboxing dito po sa aking YouTube channel. Ayan mga kaibigan. Yan yung box niya. Power inverter. DC to AC inverter. Ayan. Open natin. Okay, ayan. Pag open natin, hindi siya ganun kalaki mga kaibigan kasi nakadepende naman po sa iyo kung mataas po yung watts ng iyo pong o-orderin. So, hindi naman ganun kataas yung binili natin kasi gagamitin lang naman natin siya sa mga light load lang. Hindi naman natin para kargahan niya ng aircon eh. So, ayan siya mga kaibigan. Mapapansin natin, meron available po sa kanila yung 12 volts, 24 volts, 48 volts at 60 volts. So 60 volts po itong in-order natin. Kaya ito po siya. Ayan, pag in-order mo, ayan yung inverter. At may kasama siyang mga wires. Ito, ayan. Pag naisipit natin to dito mga kaibigan, ayan. Pwede natin to isaksak do sa e-bike, no? Ayan, no? Socket po nung para po sa e-bike yan, e-bike battery. So ipapakita ko po sa inyo na gumagana po yan mga kaibigan. Tapos kung gusto niyo naman, ito pwede namang naka-clip lang siya sa battery. Kung gusto nyo, naka-clip lang. So, may kasama din siyang ganito. Ito yan. Dalawang red. Isang red at isang black. So, dito mga kaibigan, may kasama pa rin nga po pala kayo ditong sulat. Ayan po. Sulat ng ating seller. At saka, syempre, dito po yung kanyang manual. Pure sine wave inverter. Ayan. So, ayan guys. Ito na nga yung ating battery, ibinaba natin yung battery ng e-bike natin. 60 volts po yan, tulad ng sinabi ko po kanina. Tapos ito namang ating inverter is 60 volts din kasi 60 volts nga yung ating battery. So, dito mga kaibigan, sa likod, pakita ko po sa inyo, meron po siyang fan, ayan. Tapos meron siyang ipitan ng ating negative na wire, yung kulay black, at meron siyang ipitan ng positive, yung pong red. So, mga kaibigan, ito po, napakadali lang naman kasi ito yung gagamitin natin ngayon. Pero kung gusto nyo po ito, bahala po kayo. Kung ang battery nyo po gusto nyo, pasipit lang. Ito po kasi, para hindi na po tayo magkalas-kalas, ito na po yung gagamitin ko para isasaksak na lang po natin dyan. Okay, ito po yung pansaksak natin do sa socket ng ating e-bike. Ito po mga kaibigan ay tamang-tama po ngayon tag-ulan. Kasi po ngayon po lagi po nagba-brown out. Alam naman po natin yan. So, pag ikakabit natin, dito po sa kabila, pakita ko lang pala yung sa kabila mga kaibigan. Dito po sa kabila, meron siyang maliit na indicator doon. Ayan. Tapos meron siyang switch. Meron pong power, ilaw ng power, tsaka ilaw ng fault. Pag may problema po yung ating inverter, magfo-fault po yan. Or pagka lobat po yung ating battery, magfo-fault po yan. At ito po yung saksakan po ng ating AC output. So ipapakita ko po sa inyo, itetest natin kung ano magiging output niya pag naikabit na po natin. So kabit na natin mga kaibigan. Ganito lang naman yan, napakadali lang yan. Siyempre, yung red, di sa red, basic naman po yung pagkakabit na yan. Napakaganda po nito dahil nga po ngayon pong tag-ulan, lagi naman pong brown out. Kahit wala po kayong solar, kung kayo po ay meron po nito sa bahay, halimbawa, nag-brown out, tapos po lobat na yung inyong mga cellphone, lobat ang inyong mga power bank, magagamit nyo yung battery ng inyong e-bike. Ayan, higpitan lang natin. Tapos dito sa kabila, sa black ay yung syempre black para hindi tayo magkamali Ayan. Yan. Higpitan lang natin ng maayos po yung ganyan. Tapos
okay na po yan. Ngayon mga kaibigan, itong pansaksak nya, ay sasaksak na natin doon sa pansaksak ng inyong battery. Kaya pwede po yan sa mga e-bike nyo talaga. So, isaksak natin. Ayan. Yun guys, after natin siyang maisaksak doon, normal po mag-i-spark siya sa unang saksak kasi nga po ina-detect ni inverter yung power ng ating battery. Meron po tayo ditong tester para maipakita ko po sa inyo yung voltage po niya. Kung wala naman po kayong tester, basta sure lang po kayo sa voltage ng binili nyo at voltage ng battery nyo, wala naman pong problema dyan. Pero papakita ko rin po sa inyo ngayon dito kung ano po yung output ng atin pong inverter. So, tagilid natin ng konti. Lagay natin sa volts, AC volts, and i-on na natin to mga kaibigan, no? Pagka-on natin dito, ayan. Ayan, makikita natin meron tayong voltmeter doon. Ayun, 67.4 yung volts nun pong ating battery. So, okay na okay po yan. Check natin ngayon kung ilan ang volts nung atin pong out. Kasi dapat yan nagre-range ng 220 to 230 ganyan volts. Kasi, yun nga ay gagamitin natin sa ating mga appliances sa bahay. So, check natin yung voltage niya. Ayan, 227.1 volts. So, okay na okay yung output natin mga kaibigan. So, subukan naman natin ngayon siya sa mga appliances para maipakita ko po sa inyo na gumagana po yan. At talagang mapapakinabangan po natin yan. So, ngayon mga kaibigan, itong ating inverter, isaksakan natin itong ating extension. Kung isa lang naman yung isasaksak nyo, pwede pong wag na kayong mag-extension. Pero, pakita ko po sa inyo, extension po gagamitin natin para mas okay. Ayan. So, ayan, nakasaksak na yung extension natin. I-on natin. Tapos, dito po, meron po tayong electric fan. Ito po yung ating electric fan. Ayan. So, isaksak po natin dito sa ating outlet. Sa ating extension. Tapos, i-on po natin yung extension natin. Tapos, ngayon, i-on natin yung electric fan. Ayan po. Napakagaling, hindi po ba? Talagang mapapakinabangan natin ng husto yung battery po ng ating pong mga e-bike. Ayan. So, try naman natin sa TV mga kaibigan. So, dito mga kaibigan, baka sabihin nyo, ang liit naman ng electric fan. Try natin yung malaking electric fan. Ayan. Susundan natin yung wire. Ayan, nakasaksak po dyan sa inverter natin. Tapos, mahirap po ito. Walang taga-video tayo eh. Ayan. Ngayon, meron ditong pangsaksak. Ito. Ayan. Itong pansaksak na ito ay para po dito sa malaking electric fan na wall fan na yan. So, isaksak natin dito mga kaibigan. Ayan na. Sasaksak natin. Tapos, aandar po yun. Kaya po niya kahit yung mga electric fan na ganyan. Huwag nyo lang po siguro sasaktakan ng mga microwave. Huwag po yung mga ganun. Masyadong malaki naman po yung load na yun para po sa kanyang kapasidad. No? So, ayan po yung electric fan. Tapos, ito yung saksakan natin. Saksak natin. Ayan. After natin isaksak, umiikot na yung ating electric fan. Okay? So, sabayan natin ang TV mga kaibigan. Saksak po natin itong pansaksak ng ating TV. Ayan. Saksak natin dyan. Tapos yung TV natin ay remote natin. I-on natin. Ayan. On natin. Okay. Ayan TV natin. Siyempre gumagana kasabay pa ng ating electric fan. So, kung ganyan lang yung mga load nyo, kayang-kaya po yan ng ating pong inverter. Ang tatanungin mo na lang po dyan, yun pong charge ng ating battery, kung gaano po ninyo katagal, pwedeng magamit. Kaya, kung gagamit po kayo nito, syempre, kung brownout, magtipid-tipid din po kayo. Huwag po nating sabihin na may battery ako, mag-aaksaya ako ng kuryente. So, brownout nga, kaya kailangan natin ng emergency na ganito. So, yan po yun, Kung gusto nyo po mga kaibigan ng ganito pong klaseng inverter, ilalagay ko po yung link dyan po sa description, tsaka ipipin sa comment section. Available po sa kanila 12 volts, 24 volts, 48 volts, and 60 volts. Napakaganda po nito at gamitin po natin ito ngayon pong tag-ulan. Gumagana ng TV, wala lang signal kasi hindi nakakabit yung TV box, at gumagana electric fan. So kung meron pa kayong isang TV pa ulit, kaya pa po yan. So yun mga kaibigan, sana nakatulong itong aking video. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye!